Inihayag ng kampo ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iniimbestigahan na ng Department of Justice ang umano'y assassination plot kay BBM. Base sa inilabas na pahayag ng BBM camp, nag-ugat ang investigasyon sa isang social media post sa TikTok na may nagaganap na umanong pagpupulong para sa planong assassination sa dating senador. Kay Atty. Vic Rodriguez, tagapagsalita ni Marcos, bagamat nakakabahala ang naturang ulat, hindi sila natatakot sa naturang banta. Ayon kay Rodriguez, magpapatuloy si Bongbong sa paghahayag ng kanyang mensahe sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, pinaghahandaan naman ng kampo ni na Vice President Leni Robredo at Senator Francis Kiko Pangilinan ang pagsisimula ng kampanya sa February 8, kung saan gagawin ang kanilang proclamation rally sa Bicol. Pinaghahandaan nga po yung malaking proclamation rally na gagawin sa Camarines Sur sa February 8 at sa February 9 sa iba't ibang lugar sa Bicol region. Nirerespeto naman ni Presidential Aspirant Yodi de Guzman ang pag-endorso ng Makabayan Black sa Leni Kiko tandem. Sa kanyang Twitter post, sinabi ni de Guzman na nananatili pa rin ang kanyang suporta sa kandidatura ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares at Labor Leader na si Bong Labog. Kanya-kanyang issue rin ang tinutukan ng iba pang presidential aspirants. Si Senator Manny Pacquiao isusulong ang pagbubukas ng oportunidad sa mga Pilipinong undergraduate sakaling palaring sa halalan. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program ng CHED. Sa pamamagitan nito, binibigyan ng Alternative Education Program ang isang undergrad para mabigyan ng kinaukulang college degree. Kasama namang tutugunan ni Senator Panfilo Lacson ang problema sa climate change. Sa kanyang social media post, sinabi nito na nais niyang gawing model nation ng Pilipinas sa pagtugon sa climate change sa pamamagitan ng paggamit ng renewable energy. Tuloy naman ang pag-monitor ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa redevelopment ng Manila Zoo. Nitong weekend, sinalubong ng alkalde ang pagdating ng baby white Siberian tiger sa Manila Zoo. Nagpasalamat naman si Yorme sa Clark Zoo na nagbigay ng donasyon. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.